At ngayon naman mga boss, napapansin natin na hindi naman umuulan ngayong Maaraw umaga nga actually. katulad noong kahapon. So ano nga ba ang mangyayaring weather? Malalaman natin ang updates dyan kasama si Amor La Rosa para sa Panahon TV. Salamat, JC. Good morning, Pilipinas. Ngayong umaga makakasama po natin si Mr. Alzar Aurelio na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Aurelio. Good morning sa iyo, Amor, at sa lahat ng ating televiewers. Mr. Aurelio, ano po bang inaasahan nating magiging lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Miyerkules? Saan-saang mga lugar po ba makakaranas ng maulang panahon ngayong araw na ito? Para sa araw nito ay wala tayong namamata na low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area Facility. Ayun, nakikita mga kulpan dito sa labas ng ating PAR. Ito yung si Bagyong Kiko at kasama na yung hanging habagat na pupunta sa bagyong na yun. So inaasahan po natin dito sa Eastern Visayas at ganoon din ang buong Mindanao ay makakaranas po tayo ng maulap na may mga light to moderate rains at thunderstorm. At dito naman sa lalabing bahagi ng ating bansa kasama Metro Manila, kumpara nung nakarang araw ay maganda ating panahon kung saan sa umaga ay bahagyang maulap, pero pagdating sa hapon ng gabi, magkakaroon po tayo ng isolated na pag-ulan or thunderstorm. Ayan mga kababayan, good news po para sa ating lahat dito po sa Luzon and Visayas. Ano po sa silangang bahagi ng Kabisayaan na makakaranas nga po ng maulang panahon. Pero dito naman po sa Metro Manila at itirang bahagi nga po ng bansa, magkakaroon po tayo ng improvement sa ating panahon. And speaking of improvement sa ating panahon, gaano ba kainit yung ating mararanasan temperatura? Ano ba yung expected temperature range ngayong araw na ito ng Miyerkules sa Luzon, Visayas at sa Mindanao? Sa araw nito ay bahagyang mainit ang ating panahon kumpara nung nakaraang araw. Dahil dito sa Luzon, dito sa Metro Manila, inaasahan po natin na 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa bandang Baguio naman, 16 to 23 degrees Celsius. At doon naman sa Lawag City ay 25 to 32 degrees Celsius. Pagdating naman sa Visayas, dito sa Cebu o Metro Cebu ay inaasahan po natin na 25 hanggang 31 degrees Celsius. Sa bandang Iloilo ay 24 to 32 degrees Celsius. At dito naman sa Tacloban City ay 24 to 32 degrees Celsius. At sa bandang Mindanao na inaasahan po natin na magiging maulap ay sa CDO ay 23 to 33 degrees Celsius. At dito naman sa Metro Davao ay 25 32 degrees Celsius. Ayan, nabigyan ng ating mga viewers kung gaano kainit o gaano kalamig ang temperaturang mararanasan natin sa mga susunod na oras. At eto naman, Mr. Aurelio, since nabanggit mo na rin ang tungkol dito sa hanging habagat kanina, ulitin lang natin, ano na bang nangyari dito sa southwest monsoon na ito? Bakit hindi na ito isinama dito sa ating forecast para ngayong Wednesday? At ito ba ay saan na nakakaapekto sa mga oras sa ito? Tama itong hanging habagat kung saan naranasan nating epekto nito nung nakarang araw nung nandito pa si Bagyong Kiko sa loob ng PAR. Ngayon ay yung epekto ng hanging habagat ay wala na po sa ating bansa dahil una-una ay dinadala mismo ni Bagyong Kiko itong hanging habagat palayo sa ating bansa. Parang dahilan, ito yung ridge ng high pressure area kung saan dito naapektuhan sa malaking bahagi ng Luzon at ganoon din sa bandang Visayas. Kaya po ay hinarangan niya itong habagat na pumasok at makaapekto sa ating bansa. So ayan po ang dahilan kung bakit nakakaranas po tayo ng improvement sa ating weather. Meron po pala tayong presence pa rin itong tinatawag natin na ridge ng high pressure area. Kaya po itong southwest monsoon na hindi gaanong nakakaapekto dito sa Luzon at sa bahagi ng Visayas. At eto naman, Mr. Aurelio, dahil itong Mindanao ay apektado pa rin ng ITCZ hanggang ngayon, itong mga kababayan natin dito, nakakaranas sila ng mga pagbaha, dahil sa mga pagbuhos ng ulan nitong mga nakarang araw. So, hanggang kailan ba nila inaasahan ng pag-iral nitong ITCZ na ito sa kanilang area? Kailan ba nila mararanasan din yung improvement sa kanilang panahon dito sa Mindanao? Sa araw ito ay improved weather naman sa bandang Mindanao kumpara nung nakaraang araw. Kumpara nung nakarang araw ay nakaranas po sila ng matinding ulan kung saan nakaroon ng flash flood at landslide. Although may mga pag-ulan po tayo dito na inaasa po natin sa buong Mindanao pero hindi ganoong kalakas. At hanggang kailan po ba ang maiiral o makakapektuhan itong Mindanao, maaari po umabot ng hanggang Friday dito sa bandang Mindanao. Dahil po itong ITCZ or Intertropical Convergence Zone ay bahagyang kikilos pahilaga at maapektuhan uli itong Visayas.
So in short po, ibig sabihin lamang po pala Mr. Aurelio, ito po nga panahon na nararanasan ng ating mga kababayan sa Mindanao ay maituturing na po natin na improved weather na rin dahil itong mga nakaaraw nga po sa ating mga kababayan dyan sa Mindanao, nakaranas po sila ng lakas sa mga pag-ulan. So ngayon po medyo mas mahihina na po itong mga pag-ulang ito. Ayan, maraming salamat Mr. Aurelio sa inyong binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat din sa inyo at inulit ko po na makakaranas pa tayo ng mga pag-ulan at pagkulog pagkitlas sa hapon at gabi, lalo po dito sa Metro Manila. Kaya po maghahanda po tayo at huwag magkalimutan ng magdala ng payo. Ayan nga po at natunghayan po natin si Mr. Alzar Aurelio na weather forecaster ng Pag-asa. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Balik muna sa inyo, Sandro. Maraming salamat sa iyo, Amor La Rosa.